Pagka nanalo si Trump, mag-empake ka na, bumaba ka na. O kaya mag-abroad na kayo. Bye-bye. Bye-bye. Bahala ka na, Sarah. Hello, Sarah. Bahala ka na. Kasi kalaban ko yan eh. O, yun, ganun. May utak. Kahit pa paano, marami kayo ninakaw na eh. O, di kaya, bye-bye. Alis na kayo. O, the peaceful transition. Let's see. Let's find out. The thing is, even if Trump supports Taiwan and then maintains the first island chain, ang ano dyan, he's a friend of Duterte. So, tapos yung narrative ng ICC na pick upin si Duterte, kaibigan niya eh, si Duterte. So, basang sisiw si Marcos. No? At kung alam ni Trump na ganun sila ni Kamala Harris tsaka ni Biden, si Marcos, wala. Kaya nga, pabor sa Duterte na manalo si Trump. Pabor kay Marcos, manalo si Kamala Harris. So, panoorin natin kung ano yung, makita natin epekto. Malay nyo, within November, mangyari, manalo si Trump. O within November, wala na si Marcos. Umalis na ng Pilipinas, natakot na, nag-people power na, nagalit na yung mga tao, tinanggal siya. Suportado si Sara ni Trump. O paano kung tanggalin na CIA si Marcos? So paano kung isa kaisa sa aeroplano, dalhin siya ulit sa Hawaii, o di EDSA, all over again, EDSA 1 na part 2. Marcos family, dinalang ako sa Hawaii. Di ba? So hindi natin alam. Abangan na lang kung ano. Ang sa akin, Marcos, good governance lang talaga yan ang solusyon mo. Kung ako kaibigan mo, yun yung i-advise ko sa'yo. Good governance. Kung ako kaaway mo, i-advise ko sa'yo, bumaba ka na lang para hindi madamay buong Pilipinas. Bumaba ka na lang hanggang kaya pa. Umalis ka para hindi ka sagasaan ng taong bayan. Kasi pagka nahuli ka ng taong bayan at yung PSG mo mismo, hulihin ka, putang, patay ka. Ipapa-hair follicle drug test ka at pagka nakitang positive ka, yari kayo. At yung lahat ng ari-arian nyo, wala, hindi mo magagastos yan. Kukunin lahat ng bansa yan. Taong bayan, lahat ng ginto ninyo, lahat ng pang-deposit nyo, lahat ng ari-arian nyo, punta sa ano. And then yung Marcos na pangalan, wala, duduraan na talaga ng taong bayan. Pati yung tatay mo hukayin. You want that? Sigurado ka sa AFP mo? Sorry Sorry, pero ano lang, real talk lang, BBM, real talk lang. Hindi mo na malaman kung kanino ka magtitiwala. Kasi nga, you created a situation na pera pinairal nyo. Iba yung loyalty ng tao kasi mahal ka. Na pera-pera kasi ginawa nyo eh. Kaya yung loyalty questionable. May hangganan yung pera. Pagka nangyari yung survival instinct ng tao, mag-kick in, kahit bayad ninyo yung mga tao, nakapaligid siya, at makita nila alanganin ka na, wala na, babalimbing na lahat yan. Kaya hindi mo maasahan yung PSG mo, hindi mo maasahan yung AFP mo, tsaka yung PNP mo, hindi mo maasahan talaga. Kasi pera-pera pinairal nyo eh. Pagka pinairal ng mga tao dyan yung prinsipyo nila, putya, wala ka na, tigpus kayo. Makakita nga lang AFP, PNP ng maraming tao. Wala na, tumayo lang si Sara, tapos ka eh. Kaya ka nandyan ngayon, hanggang ngayon, kasi si Sara hindi tumatayo pa. Yun lang yun. Galitin nyo pa si Sara. Gusto nyo malaman kung tatagal kayo dyan o hindi? Galitin nyo si Sara. Galitin nyo. Galit na nga eh. Pilitin nyo pa, impeach ninyo. Tatay Duterte, banatan nyo, pa-ICC nyo. Mga tanga kayo eh. Mentras nyo ginaganon yung mga Duterte, walang mangyayari sa inyo, mayayari kayo. Diba? So, wala ng credibility yung Congress sa quad na yan. Nawalan silang credibility dahil doon kay Grijaldo. Ngayon, kunyaring pupunta si Duterte doon, kung sakaling tinawag nila at pinapunta, pagka pumunta at kinontempt nila,
Hindi ubra yung banat nila, ano, yung nila Sarat. Sino yan? Ni Abante. Hindi pwede yun. Ang gagawin lang ni Duterte, pagmumurahin niya lahat yan para makontempt talaga siya. Yun yung ano doon. Kaya kay Congress, ano, real talk, mag-ingat kayo. Huwag niyo dadalhin si Duterte dyan. Pagka dinala niyo si Duterte dyan, you're giving him the chance na pagmumurahin kayo, mga putang ina nyo, mga putang ina mo, ganoon gagawin ni Duterte, ano, kukontempt nyo? Gusto niya yun. Pag kinontempt nyo, tapos kayo, tapos Congress, sarado, tapos ang Senate, tapos si BBM, tapos kayong lahat, Sara Duterte na presidente. Mga tanga kayo eh. Akala ninyo yung matatakot taong bayan sa'yo. Hindi matatakot taong bayan sa'yo. Kami papalakpak lang ang FJ, wala pa kaming ginagawa. Nagkakapi lang kami nun. Kakapi-kapi lang nun. Kasi pagka binanatan nyo si Sara at yung mga tao, at hindi namin nagustuhan, doon nyo kami karaban. Sasagasaan namin kayo. Papatayin namin kayo lahat. Ganon. Nananahimik kami. No? Gusto lang namin to in a peaceful transition. Ayaw namin makialam sa mga kagaguhan eh. Ayaw namin. Kaya nga, imbitahin niyo si Duterte pagka pumunta yan dyan. Naku, binigyan siya ng pagkakataon pagmumurahin kayo. Mga PI nyo, mga PI kayo, ganon-ganon. Isa-isahin kayo. Ikaw, isa ka pa, PI ka. They contempt nyo. Madadali talaga kayo. Yun ang gusto ni Digong eh. Paano? Ngayon, ano gagawin nyo? Di ba? Investigate kayo. Wala. Tanga kasi kayo eh. Mag-imbestiga kayo. Kunwari nagtapang-tapangan kayo, ngayon mas matapang sa inyo si Duterte. Pagmumurahin kayo, yun ang gusto na makita ng taong bayan. Ako nga mismo eh. Real talk, yun ang gusto ko makita. Pagmumurahin kayo isa-isa ni Duterte. Imagine, a former president, mura-murahin ka, congressman. Anong gagawin niya? Iko-contempt niya yung presidente dati? Ang taas ng approval rating, gusto siya maging senator. Tapos ang taas ng approval rating ng anak niya, na dinodoktor nyo ngayon yung mga survey para palitawin na pag ano na siya. Hindi pangyari yun. Kasi doktorin nyo pa yung mga survey. Tignan natin and then bigla mag-people power. Tignan natin kung ano. Tirahin si Duterte. Tirahin nyo na. Gawin nyo. Impeach na si Sara. Impeach nyo. Wala na. Hindi kayo nakikinig kasi sinabi ko na sa vlog yan eh, ang dilema ninyo hanggang bukas, patay kayo. Wala na. Game over. Pagka kunyari, nanalo si Trump. Pagka nanalo si Trump, game over kayo. Wala na. Basang sisiw kayo. Yun yung sinabi ko sa previous, ilan ba yung vlogs na dilema. No? Hindi si dilema. Dilema. May dilema kayo. Pagka kunyaring, kaya nga yung mula noon hanggang bukas at hindi nyo guluhin yan, sinabi ko nga guguluhin yan. Armed Forces, wag kayo susunod eh. Kaya nga nagsabi ko, wag susunod yung Armed Forces. Yun nga, dilema nyo ngayon. Kasi pagka inorderan nyo yung Armed Forces, upakan yung West Philippine Sea, at hindi sumunod, o patay kayo, tanggal kayo. Yun yung dilema. Mag-order kayo ng martial law, sasabihin namin, we are undeclaring martial law and we are declaring a sovereign people's martial law. Ubus kayo. Mag-declare kami kung ano-ano. And not even Sara Duterte can say anything about it kasi kami magde-declare eh. Sabihin namin, revolutionary government. Boom, 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 boom. Death penalty. Lahat kayo, house arrest. Boom, boom, boom. Patay kayo. Kaya wag kayo magde-declare ng martial law. Yun, dilema ninyo. Hindi kayo makadeclare ng martial law kasi naniniwala kayo doon sa sinasabi namin. O ano na lang natitira sa inyo. Bukas eleksyon na. Bukas eleksyon na, wala kayong magawa. Hintayin nyo na lang si Trump. Hintayin nyo lang dayain si Trump. Civil war, yun na lang pag-asa nyo. BBM. Civil war sa Amerika, yun na lang pag-asa nyo. Pagka hindi nag-civil war sa Amerika, manalo kunyari si Kamala Harris, yun ang pinagdadasal ninyo. Kung nanalo si Trump, game over kayo. Matter of time. Tatayo si Inday. Tapang na yan eh. Kaibigan ng tatay niya si Trump eh.
Yung una, kaya hindi makatayo si Sara kasi nga kakampi nyo si Biden. Kakampi nyo eh. It doesn't make sense. Kung tatayo si Sara, lalabanan kayo. Eh ngayon, pagka nanalo si Trump, baka magtawagan na, ay, hello, hey, ikaw, anong nabalitaan ko, your president is bengag. Puta. Yes, true. Hair follicle drug test natin, sige, Amerika mismo magsabi, mag-hair follicle drug test ka. Patay ka, wala basang sisiw ka. Ay, yung mga sumasalag ngayon, ganun, pahiya kayong lahat. At kunyari umikot ang gulong, hair follicle drug test din si BBM. Under house arrest, hair follicle drug test. Kaya alam mo, BBM, sabi ko nga kung kaaway mo ako, suggestion ko, umalis ka na lang. Kasi pagka umabot yan na ma-house arrest ka at yung mismong PSG mo ang humuli sa iyo, under house arrest ka, at pina-hair follicle drug test ka at nag-positive ka, nako! Wala, hindi na makarecover ang Marcos. Imagine all that fiasco na all that na drama ninyo. Peke kayo. Paano? Kaya nga ang pinaka-the best dyan, pagka nanalo si Trump, mag-empake ka na, bumaba ka na. O kaya mag-abroad na kayo. Bye-bye. Bye-bye. Bahala ka na, Sarah. Hello, Sarah. Bahala ka na. Kasi kalaban ko yan eh. Yun, ganun. May utak. Kahit pa paano, marami kayo ninakaw na eh. Di kaya, bye-bye. Alis na kayo. The peaceful transition. Pero yung you will hold on to power. Go ahead, you attempt. You attempt to hold on to power. Makakalaban mo taong bayan. And unforgiving ang taong bayan. Okay, so maraming salamat sa inyo na kaya ako nag-vlog. Ang gusto kong sabi ni Karen Mejares, totoo, sir, mga decoy yan sila na Marcos, Aimee, Lacson, di naman Marcos yan. Rodrigo